pwede itong pangulam at pwede rin itong pampulutan. At ito pala ang part ng baka na medyo hassle lang linisan at saka ihanda. Pero kapag naluto na at saka siguradong maraming matutuwa. Grabe, nagra-wrap yarn. Bahala mo oy! At dito sa kawali na may tubig, naglagay lang ako dito ng dahon ng laurel. Tapos naglagay pa ako dyan ng iba't ibang aromatics katulad ng ahos, bombay o gluya. Tapos sunod ko nilagay itong mga laman loob ng baka. Kaya pakukuluan pa man to para matanggal yung mga dumi-dumi. At habang nag-aantay ako kumulo, naghiwa muna ako ng mga lamas dito na gagamitin ko sa panggisa. Ahos, bombay, atsal o gluya ara na yung mga master Tapos naghiwa na rin ako dito ng carrots kasi ito talaga hindi mawala sa lulutuin natin. At after ng ilang minuto na pagpapakulo, binuksan ko na at pwede na to. At tingnan nyo naman yung mga scam sa takip at sa gilid ng kawali. Yan ang mga libag na galing sa laman loob ng baka mga master. Kaya kung may kakilala kayo o tropa na sa tingin nyo grabe kadumi, ganito lang gawin nyo sa kanya mga master. Sigurado tanggal talaga lahat ng libag niyan. At dito lang talaga ako medyo na-hassle mga master sa libro ng baka dahil kailangan talaga tong kiskisin. Sa iba daw di na to tinatanggal pero sa akin tanggalin ko talaga to hanggang sa maging ganito ang itsura niya mga master. Matanggal lang ang kamagulangan pwede na At grabe, ngayon pa lang ako nakakita ng libro na wala akong letra na nababasa pero meron akong naaamoy. At hiniwa-hiwa ko na pala yan dyan mga master. At tignan nyo naman yung itsura ko dyan mga master kung hindi ako na-hassle grabe na yung pawis ko. Naglagay na talaga ako dyan ng electric fan sa gilid ko kasi pinagpawisan na talaga ako. At dito mag-start na ako magluto mga master. Naglagay lang ako dyan ng mantika sa kawali tapos pinakulayan ko muna ang mantika ng atswete kasi ito talaga importante na pampakulay sa paklay mga master. Tapos naglagay pa ako dyan ng konting margarine para merong konting bango rin ba. Tapos sinunod ko nalagay itong mga lamas at ginisa ko na mga master. At hinalo-halo ko muna itong mga master hanggang sa lumabas ang amoy ng aromatics natin. Tapos binuhos ko na itong mga nahiwang mga laman loob ng baka. Kaya di po siguro pwede nga ilahog na to ni sa iro no. Tapos sunod ko nilagay mga master itong paminta, dahon ng laurel, tsaka itong patis. Huwag talaga kayong matakot maglagay ng patis mga master kasi parang amoy lubot lang yan pero iba ang umami na binibigay niyan sa pagkain. Tapos naglagay pa ako dito ng liquid seasoning, toyo, tapos bitsin, tapos konting suka lang mga master. Yung parang aadubuhin mo lang muna siya. At hindi talaga ako naniniwala mga master na sabi nila na kapag naglagay ka ng suka huwag agad haluin. Sa akin hinahalo, kung kaagad wala man nagbago sa lasa. At dito naglagay na ako ng black beans mga master. Yung iba daw hindi naglalagay nito pero sa akin naglalagay talaga ako nito Tapos naglagay lang ako dyan ng isang basong tubig para medyo may sabaw-sabaw konti. Tapos naglagay rin ako ng mga isang kutsara na asukal para pamabalan sa lasa ba. Huwag nyo lang pasubrahan sa isang kutsara kasi magiging 2 kutsara na yan o 3 kutsara. At pagkakulo mga master, nilagay ko na itong carrots, yung sili na maanghang at saka itong atsal para masama na yan sila sa luto. At halu-aluin lang yan mga master tapos takpan para maluto na tong mga gulay. At pagkaluto ng carrots mga master, naglagay na ako dito ng slurry mixture mga master, cornstarch tsaka tubig lang yan mga master para maging malapot ang sarasa ng paklay natin. At tignan nyo naman yan ang itsura ng paklay natin mga master Baka may gustong mag-sponsor yan ng kahit 2 bottles lang. Kung wala, bahala mo magkaon na lang ko Tapos may kasama pa niyang paksiw na isda wa na. Piti-piti na po ang bahawan Kaya tara, kain tayo mga master. Sarap talaga kumain dito sa plato ng Mighty mga master ba. Mighty, baka naman. Bahala ka Bitaw mga master, lami yun yung paklay mga master ba. Pero tulad ng sabi ko mga master, wag talaga palagi kayong kumain ito mga master kasi grabe ito sa uric acid. Tulad sa akin, bihira lang naman ako kumain ito, mga twice a day lang siguro. Kaya ngayon, pinartneran ko ng paksiw na isda para balance ba. Aron magbugno ang taga-bukid ug taga-dagat sa akwang tiyan ba. At hanggang dito lang muna mga master. Thanks for watching. Bahala mo